morning mga ka-agritibes, bumalik tayo dito kanina, galing na tayo dito. Tinulungan natin si Vincent James kumuha ng kwan, yung abono. Italatan? O sige, tanang nga rin. Ah? Yan. Yan na yung kwan natin para sa tawag doon. Pangalawang pag-abono, top dressing yun, hindi side dressing. Sinabi ko sa inyo, yung side dressing para sa mais kasi sa side, ito kasi sa top. Pangalawa, nung una ay nung 8 days, tapos itong pangalawa natin ay 18 days. 18 days ngayon, mag-18 days mula nung naitanim, nabunot ito ng bata. 15 days. Ito yung abono natin, isang muriate of potash. Ayan, sa 15,000 ito, isang muriate of potash. Ayan, itong muriate of potash, mayroon po itong chloride or chlorine. Hindi lang nakalagay dyan sa element. Kaya napakaganda to, kaya napakamahal. Yung muriate of potash 0060. Yung chlorine, alam nyo noon, panglinis sa tubig, antibacterial at virus. Tapos ito 1620, tatlo. Kailangan natin yan, P, para katulong para pagpasowi yung pampaugat. Tapos ito naman yung urea, kailangan din po natin para magsowi pa rin. Kaya yan, nakakombinasyon yan NPK. At may S naman tayo. Yan yung natin, sakto lang yung tubig natin, ganyan lang para sa 2 days. Manaka-naka, magpupulyar naman tayo ng Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer. Okay, pupus muna natin para tutulong po tayo. Na si Vincent James, mag-video muna tayo. Ayan, yung gagamitin po natin. Ang rate po niyan, dahil 15,000 yung paggagamitan niyan, hindi nakakabil tayo di kung pangbasal lang ayan. Naglagay tayo ng hypercompose, yung sinabi ni Vincent James, alam niya yun, yung humus at fulvic kasi yun, humic acid, fulvic acid, humus. Ayan, ang gagawin niya, kasi hindi naman kasi dyan sa black canvas, isa't kalahating 1620, isang urea, tapos kalahating 0060. Ang rate natin ngayon ay per 1,000 square meter, 20 kilos per 1,000 square meter, kasi ilang kilo yan? 50 plus 50 plus 50 plus 50 plus 50 plus 50. O, yan yung 6. Divide na lang kayo sa 10. 15 na pinitak. Kaya ang lalabas yan 20 kilos per 1,000 square meter. Ganon yung kanya rate po nyan. O, yan na yung urea natin, isa, tapos kalahating 1620 pa. Bibidyos muna natin bago tayo maghahatid na naman tayo. Yan, sasamahan ni Jojo nandun pa. Nandyan na si Jojo, kabilis. Yan lang kasi yung sakahan din nila. Tapos may sakahan pa sila sa San Jose Norte. Yun. O, yan na. O, Kagudwa. Ayan, kalahati. Para maganda yung mixing natin. Okay, o, umaarangkada na yung binidyos ko kahapon. O, namatay o. Pinatay ng cricket. Yung ararawan. O, yung binidyos ko kahapon dito, yan, nagsusowi na. Yung makikita nyong yellow green, puro sowi na yan lumalabas at bagong dahon. Kaya mabilis na lang yan. Magpaparangkada na tayo, baka sakaling sa ilang araw ay sisikat na. Yan yung nagdi-delay po sa atin sa pagtangkat, pagbinat at mahangin sa hapon at saka kwan. Yan naman yung nadadaanan natin. Ang daming yung mga hybrid na tamaan ng bacterial leaf blight, tapos bacterial leaf streak yung tumatama nung pumunta tayo ng Santiago, San Isidro at Alicia. Ang kaibahan, yan sasabihin natin. Yung kaibahan, manood muna kayo at magdi-discuss po tayo. Yung kaibahan ng, yan, nandyan na si Jojo. Yung kaibahan ng kung naman yung bacterial leaf streak at bacterial leaf blight, yung bacterial leaf streak parang nag-orange na mayroon siyang oil. Nakikita nyo yan, may oil sa dahon. Yun yung mga tinataman. Ang cause nun kasi yung malakas na hangin ay yung hybrid na malalapad. Mayroon naman hybrid na
hindi malapad yung dahon gaya ng 6003 Bigante Plus na yung mga nakayukong ganyan. Kaya hindi masyadong sasalo ng hangin yun. Tapos naglalaro lang yun. Tapos manipis yun. Pag yung dahon niya ay malapad, tapos makapal, yun yung mga madalas tinatamaan ng bacterial leaf blight. Kaya mag-prevention po tayo ng fungicide pag ganun na. Tapos yung BLB naman, bacterial leaf blight, yun yung para yung dahon ay nagiging dayami. Yun yung kaibahan nila. Pero halos kasi parehas yun pag tinitignan nyo. Halos parehas yun na bababa. Ayan yung kapitbahay natin. Nag-spray sila ng insecticide. Okay, para hindi lilipat sa atin yung mga insekto. Green leaf hopper. Sa early stage yung green leaf hopper. Tapos ulitin natin yung wool maggot, yun yung langaw bukid na maliliit. Madali lang yun na tanggalin. Huwag nyong ibabad sa tubig. Yun kasi aquatic. Kailangan ulitin na naman natin. Kailangan natutuyuan din yung palayan natin para lumayas sila. Kung palaging nakababad kapitbahay nyo, lilipat sa kapitbahay nyo yun. O yan na. Yung natin. Magmimix na sila, imimix nilang mabuti. Madali lang isabog yan kasi hindi pino. Yan. O, yan na yung natin, mixing natin. Parang paparangkada na tayo ngayon. Paramihin yung sowi at pabi natin. Tapos sa month ng February, malaking benepisyo yung mas maganda nagtanim ng December hanggang yung January dahil aabot sila sa month ng February. Mahamog po yun. Malaking tulong yung hamog. Yung pinurwar ko sa inyo kung ano yung mga nutrients na nasa hamog at kabilis magpabulas po yun ng tanim. Kaya yung November ang talagang tinamaan ng blight dahil mahangin. Ngayong January, yung mga nasa panahon ng paglilihi, pagbubuntis at pag-uuhay, tinatamaan sila ng bacterial leaf blight. Okay, ayan. Ayos. O, ayan na, yung kulay ng kon natin. Yung bilog na mas maputi, urea 4600. Yung medyo mas darker konti, 1620. Yan o, parang kon siya, red orange ay 0060 muriate of potash. Yan yun, kailangan natin ng NPK palagi sa kombinasyon sa pagbitaw ng abono para masustentuhan natin ng mabuti yung palay natin. Okay, sharing is caring. Cut na natin. Okay, yun na, naghahalo yung dalawa. Paalis na rin tayo at maghahatid. Okay, tignan nyo ito yung before and after po natin. Active delayering stage na po tayo. Maaga tayo nagpasuwi, 11 days nagsusuwi na yan. Dito yung pinaka medyo hindi pa makapal dahil nga ayan o, may kanal po tayo dito. Ngayon, tignan nyo na lang. Ayan. Sa bibilang tayo ng mga ilang araw pagtapos natin magbitaw ng abono. Tapos after 2 days or pwede na bukas kung makuha natin yung pinarating natin, binili natin na 20 liters na chargeable dual pump, chargeable sprayer, ay subukan natin kung malakas, ay napakaganda. Mayroon pong available na 5, nakuha na natin yun 2. Kaya po kung makita nyo, i-PM nyo lang ako at sabihin ko sa supplier para mura lang po yun, murang mura, parang kapresyo lang nung binili natin na Fuji Hama na 16 liter na 2.5 to 2.8. Yung presyo nun halos parehas lang sila ng presyo. Ayan na, yung ito lang yung medyo manipis pa. Okay, sharing is caring. Tara na. Happy farmers. Good morning. Ayan na yung abono, linagay ni Pinsan James. Ayan, so nag-agsibsibar. Ayan, boy, kasta na lang. Tagdamdanom na pa namin dito ata. Kagpatpadanom pa ni Marvin. Saka agpadanom mo lang ni Juan eh.
Kuya Edwin, sakto yan kasi ganyan ang diskarte sa atin. Huwag nyong lubugin kasi kung katabi ninyo, mas mababa yung inyo, diskartehan nyo, ganyan lang. Gusto ng pala yan, oh. Nagbilang tayo, ang dami ng pansinin nyo, sa harap, kumpara sa nalulubog, kumpara dito sa likod, dito tayo nagbibideo, ang kapal na. Tapos ito, kumapal na rin. Patutukan ko ulit pag nagpulyar tayo. Yan, lubog ito. Dito naghilaan yung rotovator na dalawa. Kaya ito, pag umapak ako dyan, hanggang tuhod. Saan ba tayo dadaan? Kuha tayo ng stick. At i-videos natin yung konti. Nagkukuhan ito, kunin natin to. Ayan, dito tayo dadaan na lang sa kabila para makita nyo itong kuhan natin. Okay, sa ilang araw, magpupulyar na tayo ng Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer na haluan na rin natin para minsanan ng Hyper Compost. Tignan nyo napaka-healthy. LP 937 po dito. Diba? Kalalaki na dito. Diba? Kabilis. Ganda magpabinat. Zoom natin konti. Para makita nyo. Ayan. Diba? Ang layo na itong nasa likod kumpara dun sa nasa harap. Ayan, tara. Sakto lang yan tubig kasi nga yung nandoon bababa pa dito. Maganda yung kapitbahay natin, nag-i-spray, ang dami nila. Yan ang iwasan po ninyo sa mga taga-saka. Magkakadabing nag-i-spray, linalason ninyo yung sarili ninyo. Dapat talaga may basic kahit sa lang paggamit ng mga chemicals yan, pinag-aaralan po yan. Ayan, hindi pwede yung ganyan na magkakatabi kayo kasi pag na kayo, hihina yung resistant. Ayan yung kapitbahay natin, ayan, mga kanyan kabarangay ni Byron. Maligaya, tsaka Victoria. Farmers Byron. Ayan. Ayan, ito, lubog. Ito, may hulip pa dito. Kunyan, napansin nyo na yung mga nahuhuli ay kung ang gagawin natin dyan, patututukan kayo, makakahabol din yan. Kasi nga, nagsusuwi na rin. Tapos, tignan nyo, nakalubog na doon. Ang ganda. Pansinin nyo dito naman, nakahiwalay. Ito yung nakahiwalay na kuwan natin. Ikot tayo dito. Dito lumalabas yung dating kanal po ito hanggang doon. Tinanggal ko na. Dito lumalabas yung kuhol. Kaya hanggang ngayon may naglalabasan pa rin. Pansinin nyo yung lupa dito. Ganyan yung lupa natin. Damong microbes. Diba? Katabi natin yan, TH82. Para doon sa bago tayo pupunta doon, panoorin natin nagsasabog. Ikot na lang tayo para makabidyos. Ito hanggang dito LP937 dito. Ang ganda, ang daming Zoe. Sige, pupunta tayo doon, magbibilang tayo. Mataga na nagpa-Zoe. Bata, bagong Zoe, 1, 2, mga bagong Zoe, bilangin na lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mayroon siyang 25 distance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diba? Saan ka pa, ganda ng kuwan natin, yan ang soil natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang dami na. Magkakadikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 na may planting distance na 20 by 25 dito. 20 yung ganyan na, 25 yung kanya. Ang ganda. Dito tayo aani ng maganda. Pansinin nyo yung kon natin. Yung lumot natin, yung ganoderma natin. Ang kulay ay anong kulay? Hulip ito. Pinahulip ko kay tatay. Ang kulay ay brown, black, brownish. Yan, kulay humus. Tapos green. Yan, yung nakahiwalay Ganda. Lalo dun sa kon pa. Pero may hulip tayo dyan sa gilid. Pupunta pa tayo dyan. Diba ang gulo? Waray. Nagpa-videos yung mga nandun yung katabi natin Dami nila 1, 2, 3, 4, 5. Yan yung hinulipan natin. Galing na dyan yung punla dito sa gilid. Inulip na lang natin dyan. Yun na yung kan natin dito sa dulo. Para makita nyo na rin. Kita nyo? Sakto yung tubig pababa papunta dito. Kaya okay lang yan. Tapos malambot, may nagbubuhagwag naman. Pag tama ng abono dyan, di naman malakas yung sikat ng araw, ay bubuhaghagin yan. Tapos matubigan konti. Pansin nyo? Yung palay natin dito. Ikat muna nga natin, magpipicture tayo dito. Ganda. Okay, ito po yung nakahiwalay natin na bahagi. Ganyan na siya kakapal. Tapunan natin ng sobrang tubig. Okay, papunta na tayo doon. Okay, kabilis magabuno nitong dalawa. Ayan si Jojo. Kundi yan, taradek. Sa Ilocano yung mabilis gumalaw. Parehas natin nagalaw ng galaw. Ayan, nakakuan na. Ang maganda dyan, nakasibar. Sa Ilocano nakalatag na yung abono. Doon na lang sila kukuha. Ayan. Tara dun sa dulo. Para mayroon tayong before and after. Makikita ninyo. Diba pinakamanipis na lang yun nasa harap ng irrigation. Nakatago yung magagandang palay na nasa likod. Kasi hindi nalulubog. Diyan, naihulip. Yun, hulip ko yun. Tapos kapalan nyo na pag naghulip kayo sa malubog. Sa malalim, kapalan nyo na. Para ayan. Ito yung maliit na pinitak. Maganda to pag nakarangka na kasi maganda yung soil dito. Dito palagi yung isang makapal. Ito. Kasi din yan. Bagsakan din papunta dito. Diba? Ang ganda ng pagkatanim. Dinaya nga. Kaya walang linya. Hindi maayos yung linya. Kung saan nakakuan ganun pag mandadaya yung manananim ay walang linya po yan. Binawasan ng tundos. Sa bandang ito banda, maraming naihulip. Okay, magpaparangkada na tayo. Napakaganda do pag naparangkada natin. Malayo pagkatanim dito, kaya kailangan makabawi sa sowi. At pansinin nyo, kabilis tumangkad dito. Bibilang tayo kung ilan yung naisowi na dito sa tabi ng gubat. Okay? Ayan. Tignan nyo kung gaano kalayo. 1 feet by 1 feet. Tigti 30 cm. Kaya ang mangyayari dyan, babawiin natin sa sowi. Bibilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 na. 17. Divide natin kunyari nasa tabi niya. Magsusuwi pa yan ng 17 din. Dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 na yun. Diba? Kung tawag doon kung malayo agwat,
maraming sawi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan yung mga tagi isang tundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ito kunin natin. Tabi natin yan. Di ba ang dami na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hindi, ang dami na. Ganyan yung tsura dito sa pan. Ang bilis niyan magpalabas ng sawi kung may sapat na sustansya na yan. Kasi nasa gitna na tayo. Active tailing ring stage. Sa 20 plus days yan hanggang 35 kabilis magpalabas. Kasi nga lumabas na yung secondary at primary at tertiary. Ay mabilis na lang yan, maglalabas din yun ng sawi yung secondary at tertiary, yung pangalawa at pangatlo. Yung galing sa minpuno maglalabas yun ng pangalawa, okay, sawi nya. Tapos yung pangatlo maglalabas pa, tapos yun maglalabas din yung pangalawa, pangatlo, pera pa sa main puno, okay. Ayan, umaambon na. Kaya sakto lang yung tubig natin. Dito naman sa gubat, wala namang kwan dyan. Mataas naman. Wala namang nalulubog. Ay okay lang na kwan. Medyo malalim konti. Sa bukas. Tignan natin kung makuha natin yung chargeable sprayer na pinadala sa atin ay napaka-inam. Ayan. Pinadala sa atin, supplier, si Ma'am Mona. Ang supplier natin, inad ko na sa group chat si Ma'am Mona. Okay, bablog natin kung nakuha natin, at itry ay ibablog pa rin natin para masundan nyo. Okay, sharing is caring. Kakat na natin. Ito na yung palay natin dito sa likod. Kaya mapansin nyo yung pinakamanipis na lang ay nandun sa harap. Yung magandang palay nasa likod ng pigiri. Nandito sa likod, wala sa irrigation, pero ihahabol pa rin natin yon. Ang gagawin natin ay yung yield more at hypercompose ang pangpahabol natin po doon. Papatutukan natin or idikit natin ng 1 week, ganun. Okay, sharing is caring. Happy farmers. Go lang ng go, sama-sama, tulong-tulong itaas ang ani at kita. Punta nyo YouTube channel natin, AgriTipid PH. Huwag kalimutan mag-subscribe na para palaging updated sa mga baguhan. I-share nyo na rin sa inyong mga kakilala, kamag-anak, mga baguhan, para matuto sila. Mahirap yung nagsasaka kayo na walang kaalam-alam, malulugi yung farm owner. Pag-share nyo lang ay tulong na po yun. Maraming salamat. Ito, mag before and after po tayo dito. Ito yung tabi ng irrigation kanal. May kanal pa tayo dito. Ayan. Okay, ito yung before and after natin. Tignan nyo na. Silipin nyo, nagdidetect itong GPS natin. Okay, pasensya na. Nagdetect. Yan, yun, nagpapakita yung malig place. Nandyan kasi sa tapat natin yung bangko. Sa sa bayan. Ito kasing sakahan natin ay likod nyan ay palengke. Lagyan mo lang ng tulay yan ay magiging palengke na rin. Yan, nagdidetect siya. Okay, yan yung before and after natin. Sharing is caring. Napansin nyo yung inbred, iba yung kulay. Susub natin. Mas hindi siya darker. Inbred ngayon, mas parang yellow green lang siya. Okay, ayan o, mabilis nilang sila, patapos na sila. Kung kuwan pala, batang palay, okay lang na mag-abono. Ayan o, may abono. Okay lang na mag-abono na ganyan, na may hamog pa. Dahil kuwan naman, tawag doon, hindi pa tumatama. Ang taglalabas pa ng mga bago. Halos kuwan naman, natuyo. Halos wala naman ng kuwan. Wala naman ng tubig. Pero mas maganda pa rin na mag-abono na walang tubig yung dahon. Kasi nga yung nitrogen, lalo yung sulfate, mga mapino ay nakakasugat ng dahon. Pag dumikit yan, natunaw doon, ay may burn effect.
Yun po yung iiwasan natin. Okay? Lalo sa reproductive stage, malalaki na, marami ng sowi, shaded na, ay huwag kayong mag-abono na basa. Yung dahon mag-abono kung wala ng basa para hindi masusugatan yung dahon, dahilan yun na yun yung point of entry ng bacteria at fungus, yung sugat sa dahon, kaya magkakasakit yung palay. Okay, yun yung dagdag ko. Sharing is caring. Ito, may nagpapatubig ulit at isasara natin yan. May itaagas. Maraming salamat. Yung 18 dot natin ngayong araw, makulimlim pa rin. Yan yung magiging before 18 dot natin, and mag-after tayo sa ilang araw para makita nyo kung paano umarangkada itong palay natin. Okay, protocol po natin: combine in organic fertilizer and organic natural organic foliar and soil application. Okay, may soil application dahil mayroon tayong pamparami ng microorganism, yan, positive bacteria, positive fungi, at mayroon tayong toxic neutralizer. Okay, yan na po. Yan, nag-abono si Jojo. Dito naman tayo para makita nyo yung palay natin dito, para yung before and after natin ay makikita nyo yung bawat pagbabago ng ating palay. LP 937 ito, hanggang dyan sa tapat ng pigiri, hanggang dyan sa nakahiwalay. Yan, makikita nyo naman yung kulay, iba yung inbreed natin. Yan, yung inbreed natin, abangan nyo rin, yan ang pinakamanipis. Pero tignan nyo kung paano natin pakapalin po yan for adaptability. Yan po yung inbreed na bagong variety na napunta dito sa Pilipinas, imported, na kinuha ni Sir Lyudi Aguda galing ibang bansa. Kaya meron siya niyan at nagpapasalamat tayo sa kanya, binigyan tayo ng 1 kilo for adaptability dito sa Luzon. At i-adapt muna natin at tignan natin yung standing crop, tapos pupuruhin po natin yan. Okay, yan, kaya dyan lang muna sa konting area. Wala pang 300 square meter lang yung area, dahil itong 1,000 dati dami nang natabunan. Ayan, daanan, tsaka yun, halos 200 yung pigiri natin square meter. Ayan para masundan nyo. Yan po, ulitin natin, puntahan yung YouTube channel natin, may characteristic po yan na sa uhay ay 370 grains, at tsaka umaabot siya ng 630 grains per panicle yung binilang ni Sir Lyudi Aguda. Yan yung nag-aabono. Ito naman LP 2096 natin. Pansin nyo, yung mga bagong sowi dyan ay bagong dahon, yung yellow green bagong sowi. Okay, 1 hectares itong LP 2096 po natin. Yan, puntahan natin si Jojo. Yan, para makita natin, nandun sa likod ng pigiri. Sakto. Yung banner natin, lilipat natin dito sa LP 2096. Ganyan lang yung inbreed natin. Ayan, at least nakita nyo na. Hanggang dyan yung inbreed natin. Tapos nakita nyo naman yung inbreed natin, talagang may 1 feet siya na pagitan. Tapos ang luwang pa dun, para makita ko kung ano yung gusto niyang, sinadya ko yan para makita ko yung gusto niyang distance. Kung malakas naman magsuwi, di kahit 1 feet natin or 25 by 25. Parta ko marangkada ya. Parta ko marangkada. 18 days na na. Nakarangkada. Dinuble ka na, kano pa may isa ka dito, masarding anayin. Maminlimak sa pinid, pidutan at dala rumrumar. Tatanay pusain. Ayan si Jojo. Yun yung kon natin Panoorin muna natin siya patapos na sila. Kabilis. Okay. Ayan. 20. Ang rate ulitin natin. Ang rate po natin ngayon ay sa pangalawang pagbitaw.
ng abono, top dressing, dahil ulitin natin dahil sa soil, hindi naman sa mais yan na nagsaside dress or ibang crops, sa mga barley, ayan yung mga side dressing, mga nasa upland na parang mais, yan yung mga sinaside dressing. Itong sa palay, top dressing yan at basal lang po, paupo. O yan. Ayan na, tignan nyo yung before and after natin. Ito, LP937. Sa 18 days tignan nyo sa mga 25 days lang po ito. Kung paano buminat at kumapal. Baka wala na tayong makikitang espasyo. Ayan o, may natira pa sila o. Nandun naman si Pinsan Jim, nandun sa pinakamaganda, yung binidyoks ko kanina. Ayan. Doon. Yun, magsara yung tagas. Mamayang hapon, iikot pa rin tayo. Kahit wala si Pinsan kasi busy yan, iikot pa rin tayo. Baka may butas ng kuhol doon at kiwet. Yun yung trabaho natin, kahit kuan lang. Hanggang maubos yung tubig, 2 days. Para wala tayong losses. Diba? Yung lubog natin, kumapal na. Ang daming ganoderma na brownish. Okay. Tara na. Good morning sa ating lahat. At happy farmers. Mag-PM nyo sa mga nasa YouTube. I-PM nyo lang po ako sa Facebook account. Efrel Banal Suge, yung Facebook account po natin. PM lang po kayo para matulungan ko na, namin po kayo. I-add ko kayo sa group chat para doon maturuan minsanan. Kasi marami po tayong group chat na tinuturuan. May sobra po si Jojo, mga kanyon. 6 kilos. Papatira natin doon. Alam ko yung mahinang parte doon sa Jay, ikambay sa kabay. One. Sige, kamla tabasit datan na unag. Ayan. Papatira natin doon sa kuan na lang yung sobra. Doon sa mahinang bahagi kasi palaging nahuhugot yung tubig doon, yung isang maluwang para halos pantay. Big sabihin yung 20 kilos rate sana may sumobra. Mga 19 or 18 per 1,000 square meter. At consider na 20 kilos pa rin dahil ititira natin dun sa mas mahina. Nakita ko mas mahina yung kwan dun, arangkada. Tapos pag nagsobra rin si Pinsan James, ayan, dito rin yung katapat din nun, yung mahabang parehas kasi yun. Minsan kasi dahil sa nakukuha din minsan yung nag-abono dahil nga mahaba, pinagkakasya sa isang pinitak yung nakalagay sa yun, sa container na nahati yung lagayan ng abono. O yan. Okay, gubat na, di ba? Kaya yung protocol natin, lalatag natin yan ng buo. Ilalagay natin sa kwan. Hanggang sa maani po natin ito. Para makita natin yung adjustment sa inyo mga ka-agritipid PH. Ilalatag natin po yan. Yan, para yung mga kon pa, masundan nila. Yung mga hindi pa nakapagtanim, magtatanim pa lang, masundan nyo na kaagad. Ayun. Inaabono na doon banda. Ayan. Ipakasimaw, patingam. Wow, ni patingam, pakasimaw. Nakapoy jay. Dita lang abandan sa kagpakas jay. Adya abandan jay. Adya datulos na. Tinakapoy. Baya mata pagbuno-bunan ta kwata, sustansya natan. Adya datulos na Jojo. Okay. Yan.
para maturuan natin sila ng tamang diskarte. Lalo't wala sila sa kahit yung sa FFS lang sana sa mga training school. Ayaw naman nila, sinasabi ko ayaw nila. Kaya hindi natin mapilit. Nandun naman si Pinsan James. Yan. Jem! Aji sobra mitiram dyan di batok ni Jojo. Nukwa, naata tinakapoy ngagbabatog ka. Ayan, pagkatapos niyan, pameriendahin natin sila. Kakain tayo dyan sa pansitan ng pinsan ko, si Tricams. Yung pansit kabagan. Okay, pagkasakali meron na mamaya yung dual sprayer po natin na mas malakas kaysa sa single, ay mas maaga natin masubukan dito gamit yung ipupulyar natin Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer na may halong hypercompost. Okay, ulitin natin, 1 sachet hinahalo natin sa 1 gallon. 1 sachet or 100 grams hypercompost, soil conditioner and toxic neutralizer, hinahalo na rin natin po yan sa 1 gallon na Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer. Yan. Tapos baka may papadala rin tayo sa Mindanao, yung kay request ni Sir Renante, padala natin kay Sir Armando Olegua, distributor po natin ng Mindanao. Shout out sa inyo lahat po dyan. Sila Sir Vince, sila Sir John, Alistair, at yung mga iba pang kasamahan po natin dyan. Shout out po sa inyong lahat. Sir UP, yan, yung mga user natin dyan, dami nila dyan. Ma'am Joyce. Okay, hindi ko mabanggit po lahat, pero nandyan po, alam ko kung sino po yung mga nandyan. Okay, kakat na po natin. Caring is caring. Maraming salamat. Happy farmers. Bye bye.